isang presko na ginanap sa Senado ngayong araw, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na nabastos ang dignidad ng Senado at ng mga mamamayan dahil sa naging pangyayari noong ika-13 ng Mayo. Aniya, ito na ang lowest na inabot ng naturang institusyon. This is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na nag-bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon at ng mamamayan. Kasi nga, itong Senado ay hindi naman amin. Stewards lang kami dito. Hindi namin ito bahay, hindi namin ito taguan. Ito ay Senado ng mamamayan. So, kailangan talagang itayo namin ulit ang Senado tulad ng dati at mahabang panahong pagtingin ng mga Pilipino sa kanya. Samantala, Senador Rodante Marcoleta mabigat ang naging pahayag sa kanyang naging personal and collective privilege speech sa plenaryo ng Senado ngayong araw ng Lunes. Ito ay kaugnay ng rekomendasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa kasong plunder at indirect bribery, kaugnay ng 75 million campaign donation. Ayon kay Marcoleta, questionable ang panahon ng rekomendasyon ng kaso. Aniya, kung ang intensyon nito ay para't patahimikin siya ay hindi sila magtatagumpay dahil hindi siya mapapatahimik. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. I did not seek public office to become comfortable, Madam President. I did not take my oath merely to occupy a seat in this chamber while billions disappear into darkness, while constitutional processes are manipulated by pressure, or while the Senate is slowly conditioned to fear retaliation for independent judgment. I did not take my oath to serve only when service is convenient. I did not come to this chamber to lend my voice when power applauds and withdraw it when power becomes displeased. Sa iba pang balita, Palace spokesperson Yusek Claire Castro sinabi na kasinungalingan ang inihayag ni Congressman Paulo Duterte na zero budget ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Castro, base sa record, nakatanggap ang Davao City ng 7.856 billion pesos na suporta mula sa national government. Kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026, as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support,
including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang lahat ng 14 na Pilipinong seafarer matapos ang naging salpukan ng kanilang sinasakyan, Singapore flagged container MV Merx Valparaiso at oil tanker na Oni Boni River, Nigeria noong nakaraang linggo. Kasalukuyan na rin umanong aktibo ang emergency response procedure ng Nigerian Maritime Administration and Safety Agency at nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad. Dagdag ng DMW, patuloy ang kanilang pagmomonitor real-time sa sitwasyon sa lahat ng ruta sa buong mundo upang tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong may lulan na Pinoy seafarer. Linggo ng gabi, March 24, opisyal nang nagbukas ang Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa GovDO Plaza Sports Complex sa propriedad Agusan del Sur. Ito na ang ika-66 na Palarong Pambansa na ngayong taon ay may temang Unlocking the Future Through Sports. Ang Palarong Pambansa ay tatagal hanggang ika-31 ng Mayo. 13,000 delegates naman ang dumalo at kasali mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kasama na rin ang National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas para ipakita ang kanilang galing. Sa kanyang pag-welcome sa mga dumating sa kanyang probinsya, sinabi ni Governor Santiago Cane Jr. ng Agusan del Sur na ramdam niya ang mga delegado dahil siya rin ay naging atleta noong kanyang panahon. Ayon sa gobernador, matagal na nila itong pangarap na ang Agusan del Sur ang maging host ng Palarong Pambansa. Mga batang atleta, don't fail your dream of getting or winning a medal in this Palarong Pambansa. You have strived hard enough. This is your time. Samantala, dagdag na 10 milyong piso bilang incentive para sa mga medalist bilang pagkilala sa kanilang husay, dedikasyon at sakripisyo ng mga atleta. Para sa inyo, lagi niyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our President's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities. Lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.